Hello mga kababayan, hello po mga kabady. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay makimarites naman ho tayo sa mga nangyayari ngayon sa paligid natin. So, ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa sikat ngayon na makikita mo sa lahat ng social media, lalong-lalo na sa YouTube, sa mga vlogger, no? At sa mga malalaking kumpanya ng mga news tungkol sa confidential fund ni BP Sara. So, magbibigay tayo ng komento dyan, no, tungkol sa confidential fund ni BP Sara sa sa DepEd. Ito ano pa lang ito? Bali for approval pa lang ito. Ibig sabihin, humihingi pa lang. Humihingi pa lang si BP Sara ng confidential fund na sa ganitong halaga, no? Sa 125 million. Humihingi pa lang 'yan. Pero yung nasa isip ng ibang tao, ninanakaw na. Aba, ibang klase yun. Na ibang klase, ano? Kumbaga, nasa loob pa lang ng sinapupunan, hinuhusgahan na pag lumabas yan, demonyo yan. Parang ganun. So, para sa akin, dapat lang talagang bigyan ho ng confidential fund yan si BP Sara sana. Kung maipasa sa Senado, no? Dahil yung narinig ko, Senado na lang yung kulang. Senado na lang ang kulang para malalaman natin kung pasado ba yung confidential fund na hinihingi ni BP Sara o hindi. So ngayon, para sa akin na sana mapagbigyan, no? Hindi lang naman yun para kay BP Sara eh. Buti nga meron tayong Vice President na hindi spare tire, no? Kung may bibigay yun, maraming maitutulong yun sa mga kabataan natin na hindi maproteksyonan sa droga. Alam mo naman yung mga kabataan yan, ibang-iba na kaysa noon. Kung iisipin nga natin na talaga na yung mga kabataan natin ngayon wala na talagang respeto. Hindi mo nga mautusan dahil nga pag nakahawak, lalo na pag nakahawak na unang mga cellphone. So sa palagay ko malaking maitutulong nito sa mga kabataan natin. Lalong-lalo na sa high school. Ito yung unang unang pag-approach ng mga makaliwa sa paaralan sa mga kabataan natin. Kasi ito yung may murang pag-iisip at madaling masulsulan sa edad ng ganyan, mga DC. Madaling masulsulan ng mga makaliwa. Yun ang pinipigilan ni BP Sara para hindi na po mailagay sa alanganin yung mga anak natin at hindi humasira yung mga pangarap nila sa buhay. Tandaan ninyo pag masira yung pangarap ng anak ninyo, kasali na po yung mga magulang yun. Sino bang gumagastos? Di ba? So, pag masira yung pangarap ng anak, masisira din yung pangarap ng mga magulang para sa kanilang anak. Ang ganda ng ginagawa po ng BP Sara eh. Yun nga, yung dahil sa kagandahan na ginawa ni BP Sara, kaya yun, ginagawan nila ng pinipigilan nila yan. Kasi yun naman ang trabaho ng mga makakaliwa eh. Pipigilan lahat ng mga magagandang gawain ng gobyerno natin para sila ang babango at sila na ang hahawak ng gobyerno. Hindi naman po pwede yun, di ba?
Iba noon, iba ngayon eh. Di ba? So, para sa akin tama yung ginagawa ko ni VP Sara. Kung makikita nyo lang yung Davao City, napakaganda po. Oo, napakaganda po ng Davao. Tahimik, kahit na magdamag ka dun sa daan, kahit dun ka humiga sa gilid, wala mong gagalaw sa'yo. Dahil po siguro dahil sa mga disiplina na pinapatupad ng mga Duterte. Di ba? So, subok na ho yan eh. Hindi ho sana ako maniniwala dyan kung halimbawa, kung yung dinadala nila ni VP Sara sa Davao, magulo pa rin. Kung titingnan mo ngayon ha? Wala na yung Davao na yan dati, napakagulo yan. Maraming mga NPA dati dyan na gumagala-gala. Pero sa ngayon, wala na. O, di ba? So, nagsiaklasan na mga NPA dyan sa Davao at nagbalik loob na po sa gobyerno natin para mamuhay ng kasama nila yung kanilang mga pamilya. So, huwag naman natin hayaan na mahinto yung plano ng ating VP Sara. Saan pa kayo? Mayroon tayong VP Sara na Vice President na gumagalaw, hindi spare tire, di ba? Naghahanap ng paraan din para sa pagbabago ng Pilipinas. At hindi lang yun, para sa kabataan alalahanin natin yung kabataan natin ay pag-asa ng ating bayan, di ba? Ika nga. Kaya nga dapat suportahan ho natin si VP Sara. Ba't hindi muna natin subukan? Baka yung ginawa niya sa Davao mangyayari sa Luzon, Visayas, Mindanao. Luzon, Visayas, di ba? Sa lahat ng sa Pilipinas, buong Pilipinas. Di mas maganda maging tahimik na yung mga magulang na walang kinakabahan sa mga anak nila na hindi mapunta sa makaliwa, di ba? So sana suportahan po natin si VP Sara, at sana maipasa at maibalik yung CIF ni VP Sara para naman ho yun sa mga anak natin, hindi ho yun para sa kanya. So yun lang po, at sa susunod makimarites naman ulit tayo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at magandang araw po sa inyong lahat.